sa point na there are limitations that we need to be aware of. Although sinabi ko kanina na ang bawat isa ay pwedeng magbigay ng counsel. Ang bawat isa tinawag ng Diyos sa ministry of reconciliation, ministry of restoration. So ang bawat believer ay pwede at maaari siyang magbigay ng counsel. Pero kailangan nating maging aware sa mga limitations. At bibigyan ko kayo ng dalawang example ng mga limitasyon natin. Una, there are problems that the only one who can help is the pastor or an expert counselor in the church. At ibibigay ko rin yung mga example, mga pangunahing example ng mga problema na ang higit, hindi ko sinasabing sila lang or pastor lang or mga expert counselor lang, kundi sila yung mas higit na maaaring makatulong o makakapagbigay ng the best na counsel sa mga problema na ito. Example, marriage problem. Pagdating sa marriage problem, kung ang isang common care counselor ay hindi naman niya ito napagdaanan, although siya ay married na pero hindi niya napagdaanan yung isang marital problem or marriage problem na ikinukonsulta sa kanya, ay hindi siya makakapagbigay ng the best na counsel. Pero yung expert counselor, kahit na halimbawa ay hindi siya married, ay mas effective sana kung married siya. Pero kung kahit na hindi siya married, kung ang person na ito ay sinaliksik niya ng husto ang mga bagay-bagay tungkol sa marriage, then mas makakapagbigay siya ng the best counsel. Ganon din sa pastor. Kahit na hindi married yung pastor, kung sapat ang information na kanyang nag-gather at na-load sa kanyang puso't isipan, pwede siyang maging effective na magbigay ng counsel sa mga members na ganito yung kanilang mga problema. Ito pa, pagdating sa severe mental or emotional problem. Merong naalala ko tuloy, isang kapatiran na ako ang ginamit ng Lord para siya i-disciple. Pero ngayon ay dahil nag-abroad siya at yung misis niya ay hindi niya wala siyang kagrupo sa Overcomer Church. So hindi siya napa-attend regularly, pero doon sa kanyang pinagtatrabahuan ay may naka-invite sa kanya sa isang church. At doon siya nag-grow, doon siya nag-mature, kaya eventually yung kapatiran na ito ay sinamahan niya siya doon dahil doon nga siya nag-grow para tuloy-tuloy yung pag-grow niya. Pero ang kapatiran na ito na tinutukoy ko ay bata pa lang siya, ay naturuan ko na siya sa kids leadership training or nakasanayang daily vacation Bible school.
sa amin ginawa namin kids leadership training. So, isa siya sa mga pinakaunang estudyanteng tinuruan ko sa isang barangay. Hanggang sa kanyang paglago ay, sa kanyang pagtanda ay, habang tumatanda siya, ay naapektuhan siya sa family problem nila. Hanggang sa daladala niya ito nung siya ay may asawa na. So, ang sabi sa akin ng magulang niya, sinabi sa akin ng pasekreto, hindi sinabi doon sa anak niya, doon sa kapatiran na ito, na plano na nila siyang ipa-psychiatrist dahil sa iba na yung kanilang napapansin sa kanya. Hindi na normal yung kanyang mga ikinikilos. Konting kaguluhan ay hindi na maganda yung kanyang reaction sa mga bagay na ito. Hanggang sa iniwan siya ng kanyang asawa dahil nagkaroon sila ng hindi magandang pagtatalo. Iniwan siya. Ngayon, nung una siyang nag-attempt na puntahan niya sa bahay, yung asawa niyang umuwi, sobrang layo yung probinsya ng kanyang asawa. Nag-arkila sila ng van, pero hindi sila natuloy kasi yung pakiramdam niya biglang nag-iba at hindi na niya kaya. So, sayang yung pag-arkila kasi hindi sila natuloy. Kailangan nilang bayaran yon. Ngayon, isang gabi pumunta siya dito. Hindi pa kami nakaka-dinner noon. Pumunta na siya dito. At alam ko kung ano yung nangyayari sa kanya. So, inisip ko na lang na sana hindi siya matulog dito. Pero alam kong mayroong ng mga nangungusap sa kanya, sa kanyang isip. May mga naririnig-rinig na siyang mga boses. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung Bible ko. Nag-usap kami dyan sa labas. So, binuksan ko yung Bible. Unang-una kong, habang hawak ko yung Bible, syempre, habang nakikipagkwentuhan ako sa kanya, ay inaalam ko talaga kung ano yung kanyang pinagdadaanan. At inaalam ko sa Holy Spirit kung ano yung dapat kong sabihin sa kanya, dapat kong i-share sa kanya. Unang-unang verse na nag-flash sa isip ko ay 2 Timothy 1:7. 1 Timothy or 2 Timothy, yung God has not given us the spirit of fear. So binasa ko yun sa kanya at pagkatapos ipinabasa ko sa kanya ng malakas. Sa verse na yan, nag-build up ang mga iba pang mga importanteng dapat niyang malaman as the Spirit directed the conversation. Hanggang sa nakita ng kapatiran na ito yung kanyang pagkatao kay Kristo at nakita niya yung kanyang victory sa ginawa ni Jesus Christ. Nakita niya ang lahat ng mga finished work ni Jesus Christ kasi yun ang aking ipinunto sa kanya. Yun ang aking ininstill sa kanya. Na malaman niya kung sino na siya ngayon kay Jesus Christ. Hindi yung kung sino siya noon kay Adan. Defeated. Ngayon victorious na siya. So nakikita ko unti-unti ay lumiliwanag ang kanyang mukha at sumisigla yung kanyang appearance. Hanggang sa nung na-sense ko na ready na, nilid ko siya sa prayer. And then, pagkatapos ko siyang nilid sa prayer,
Then, pinag-pray ko din siya. And then, sabi niya, gusto kong pumunta doon sa sa probinsya ng aking asawa, pero natatakot ako baka mangyari ulit yung nangyari sa akin na nag-arkila kami ng van, sabi niya. So, ang ginawa ko, dahil hindi naman ako masyadong busy sa time na yon, sabi ko, samahan kita. Pupuntahan natin kako. At simula sa pagsakay namin mula dito hanggang doon sa sasakyan papunta na sa probinsya nila, ay nagpipray in other tongues ako, pero mahina lang. Sabi ko, hindi mo kami ipapahiya, Lord, dahil anak mo kami. Anak mo ako, anak mo itong kasama ko. At alam mo kung ano yung hangarin namin, ma-restore yung pagmamahalan na iyong inumpisahan sa kanilang buhay. At gusto ko rin mapatunayan ninyo, o mapatunayan nila, ibig sabihin mapatunayan nila na ang Diyos ay makapangyarihan. At pumayag naman yung kanyang mga magulang na bumalik basta't kasama ako. At ang ganda ng biyahe namin hanggang nung pagdating namin sa isang bayan ng kabilang probinsya na biglang may nagsalpukan, ay kami na pala yun. Sasakyan na pala na bus, yung bus na pala na sinakyan namin, may kasalpukan siya. At gumanyan kami dalawa, kitang-kita namin yung mga bandang, yung salamin sa bandang harap at mga upuan ay talagang nayuyupi. At wala na, hindi na kami makababa doon sa pintuan, nayupi na eh. Yan, nakita namin may mga duguan na. At nung nakita namin yun, nalata ko doon sa kapatid na ito na iba na ulit yung kanyang itsura. And then ako medyo nakaramdam na rin ako ng konting pagkatakot. At ang sabi ko, baba na tayo. Mauna na tayo bumaba. Ako. And then, kita namin yung iba, bumababa ng bintana. So, bumaba na rin kami ng bintana. And then, naghanap ako ng lugar kaagad na pwede ko siyang ipag-pray na walang makakadistract. And then, siguro mga less than 100 meters, merong basketball court na covered siya. Sabi ko, punta tayo doon. Then, parang hindi siya makalakad kasi yung binti niya, yung tuhod niya ay nanginginig at nangihina. At ganun yung naranasan niya nung nag-arkila sila ng van. Kaya, ayaw na niyang ipaandar yung van. Ang gusto niya, umupo na lamang sa tabi. Kaya nga doble yung gastos nila sa time na yun kasi sinundo pa siya, malayo na sila. Sinundo pa siya sa lugar kasi hindi siya talaga makatayo. Then parang ganun yung napapansin ko sa kanya. Hinawakan ko siya. Sabi ko, Brad, samahan kita, punta tayo doon. Mag-pray tayo doon. Then yung mga iba, nagpara na ng ibang sasakyan. Kami na lang yung maiiwan. Sabi ko, hindi muna tayo sasakay hanggat hindi ko makitang okay ka na. At binuksan ko ulit yung Bible kasi may dala akong Bible na maliit. Binasa ko sa Psalms 91. Then sabi ko, naniniwala ka ba na ang chapter na ito ay para sa atin, para sa iyo? Then naniniwala naman ako, sabi niya. So, okay, so listen mo yung takot mo, huwag kang matakot, magpipray tayo ulit, i-claim natin yung scripture verse na ito, i-claim natin na mula dito hanggang doon sa pupunta natin hanggang sa pagbalik natin ay patutunayan ng Diyos yung kanyang sinabi sa Psalms 91. Then nag-pray kami, holding hands, nag-pray kami. And then napansin ko na okay na siya. So tara, magabang tayo ulit ng sakyan. So, nagabang kami ulit ng sasakyan, pagsakay namin hanggang sa pagdating namin, ang biyahe namin noon ay
6 to 7 hours yung biyahe namin. At napaka aliwalas ng naging biyahe namin. Pagdating namin doon sa bahay ng kanyang asawa ay tanggap na tanggap nila kami. Then nakapag-usap sila kaagad, and then maya-maya gusto na yan sumama pabalik. Pero natulog pa kami doon at kinabukasan ay umuwi kami at nag-pray kami ulit na walang mangyayaring masama. At okay, at dahil sa nangyaring yon ay buong pamilya doon sa kanilang mga kapitbahay ay nag-attend sila ng Bible study. So, kaya ko sinabi yan dahil sa point ko na severe mental and emotional problem ay alamin natin yung limitasyon natin kung ganito ang sitwasyon ng nagpapa-counsel sa atin. Dahil sa common care counseling ay hindi ito kasama. Siguro maaari kayong mag-attempt kung walang available na church leaders at meron kayong background siguro sa pagre-research tungkol dito, then pwede kayong mag-attempt at magtiwala sa Holy Spirit na siyang mag-guide. So, may mga iba pa na sitwasyon na ganito na ginamit ako ng Lord para sa deliverance ng mga kapatiran sa severe mental or emotional problems. Ang mga iba na wala akong chance na mag-share sa kanila ng Word of God dahil sa siguro sarado pa yung kanilang puso at isipan, ay ang ginagawa ko is intercession. Ini-intercede ko sila. At available lang ako kung sakasakaling may time na mag-share ko sa kanila. At may mga times na nagkaroon ako ng chance na mag-share sa kanila at alam kong umepekto yon, pero kulang yon. Dapat may follow-up yon. Pero siguro may inilaan ang Lord na gagamitin niya para sa deliverance ng mga kapatiran na ito. Sexual problems, yan ay hindi yan simple problem. Pagka yung mga nakabuntis or nabuntis, mga ganon, or basta anything na related sa sexual problem ay hindi po dapat ipagkatiwala sa ordinary na believer. Maari siguro kung kaibigan mo siguro ay pwede na makahingi ka ng advice sa kanila. Pero mas may mga expert kasi or may mga tinawag ang Lord, inappoint ang Lord na maaari nating lapitan pagdating sa mga ganitong problema. At hindi sila mahihirapan na magbigay ng counsel. Hindi katulad sa mga common care counselor na pahirapan bago nila mapakalma yung kalagayan ng isang tao. Sa major business decision, sa common care counseling, huwag niyo hindi niyo pa ito gamay. Siguro kung mag-i-start siya ng business na maliit lang yung puhunan, okay, siguro makakapagbigay tayo ng advice. Pero kung malaki ang negosyo at malaki ang puhunan ang nakataya doon, ay i-direct natin sila sa church leaders na mayroong anointing para tugunan yung mga ganitong issue. No? And then yung major changes in life. Halimbawa, mag-aasawa na siya, magpapakasal, or
nagpaplanong mag-divorce, mga ganon, ay wag po ninyong wag po ninyong pakialaman yan baka kasi minsan may mga nakapag-counsel na ng mga simple-simpleng mga problema lang. Ngayon, sa isip niya, siguro kayang-kaya niya. And then, nakialam sila sa mga ganitong problema. Alam po ninyo, sa mga ganitong problema, sa marriage problem, sa severe mental or emotional problem, sexual problem, major business decisions, major changes in life, at mga iba pang nahahalin tulad sa mga bagay na ito or nale-level sa mga bagay na ito. Once na ang counsel na naibigay mo sa mga namumroblema sa isa sa mga area na ito, once na ang counsel na inaibigay mo ay hindi tumpak, mas lalala ang kanilang sitwasyon. So yan ang danger kapag hindi natin alam yung limitasyon natin. Common and usual problem of people. Simple, common and simple. Then yan ang kayang magagamayan ng mga ordinary believers, mga common care counselor. Pero sa mga komplikadong sitwasyon na ng area ng kanilang buhay, ay ipagkatiwala natin sa pastor or mga expert counselor nang sa ganun hindi mapalala yung kanilang sitwasyon. Kasi once na mali yung naibigay mong counsel, lalala yung sitwasyon nila. And so, pangalawa, or hindi, ganito. Bibigyan ko na lang kayo ng dalawang major guidelines, Major guidelines kapag kayo ay magbibigay ng counsel, para maging aware kayo doon sa limitation ninyo, Number 1 na guideline. Only give counsel that conforms to the Word of God, or counsel that does not conflict with biblical principles. Okay? So, yan ang unang-una na kailangan maging guideline mo pag ikaw ay nagbibigay ng counsel. Okay? Una, only give counsel that conforms to the Word of God, or counsel that does not conflict with biblical principles. Kasi baka ang ikina-counsel mo, ang binibigay mong advice, ay baka yung narinig mo lang kay Rafi Tulfo or kay Dr. Hart or Dr. Love. Yung mga nasusubaybay mong programa na nagbibigay ng advice, nagbibigay ng counsel. Baka nakapanood ka na lang at tama-tama, yun ang problema ng iyong best friend or church member na kumontak sa'yo. Baka yung narinig mo lang na wala naman siyang hindi naman siya biblical, wala sa biblical principles, at hindi siya talaga nasa Word of God, kaya hindi siya pinaka-the best na counsel. At yun ang binigay mo. So, kaya nga dapat tayo maging man of the Word of God or woman of the Word of God. Na sa ganun ay meron ka laging maibibigay na counsel sa kahit anong sitwasyon ng kanilang buhay. Kung hindi naman siya komplikado. And pangalawa, na dapat maging guideline mo, only give counsel that agrees with the spiritual care of your church leadership or council, church council, that does not conflict with the conduct and teaching of your spiritual family leaders. Alam nyo kasi may ang daming mga church leaders, ang daming mga
organization, ang dami mga denomination. At ang kanilang mga leaders ay wala silang pinakananais kundi maprotektahan ang kanilang mga members. Wala silang ibang nais kundi manatili sa tamang doktrina ang kanilang members at magkaroon ng tamang behavior attitude. At dahil dito, nagkakaroon sila ng mga policies. Nagkakaroon sila ng mga guidelines sa kanilang church. Ngayon, kung ikaw ay member sa church na yon, dapat aware ka sa mga policies nila. Dapat aware ka sa guidelines nila. Dapat aware ka sa mga principles nila na tinatayuan, pinaninindigan, at sinusundan. Nang sa ganun, kung ikaw ay magbibigay ng counsel sa mga ibang kapatiran, ay hindi mo makukontra yung mga principles na ito na pinaninindigan ng iyong organization. Okay? Halimbawa, sa organization na kinalalagay mo, na pinagmemorahan mo, ay ayon sa kanilang pagkaka-interpret sa Bible, ay ayaw talaga nila ng nakikipag-sayawan, nakikipag-party-party, sayawan, tapos yung secular na pakikipag-party. Ayaw nila yon. Dahil para sa kanila, ito ay nakakapagbigay ng dumi sa kanilang spiritual life. Ngayon, you need to respect that. Kung member ka ng organization na yan. Kung member ka ng organization na yan, hindi mo dapat i-criticize yun. Di ba? Dahil kung kinikriticize mo yan, lumipat ka na lang ng ibang organization. Ngayon, hanggat nandun ka, you need to respect that guideline and policy. Okay? So, pag magbibigay ka ngayon ng counsel, hindi mo pwedeng sabihin na nasa iyo naman yan kung paano mo tinitake yung ganong sayawan. Kung nakikipagsayawan ka lang as an exercise. Kasi nga dancer ka at ang pagsayaw ay ginagawang exercise, okay lang. So, hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi pwedeng ibigay na counsel yon sa mga kapatiran na members din sa organization na yun na against sila sa ganong klaseng activity. So, or halimbawa sa teaching, no? Mayroon mga teaching na as a guideline sa church na inaatinan mo or pinagmembrohan mo, tapos hindi ka naman agree sa teaching na yun, pero yun ang major teaching sa church nyo. Pag nagbigay ka ng counsel sa ibang kapatiran sa church na yun, ay hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo o nalalaman mo. You need to respect the teaching of your church or your organization. Okay, so it's okay to give counsel, the common care counsel, but you must be aware of your limitation. And your first limitation is never give a counsel that is not from the Word of God. Only give counsel that is in line with the Word of God. Do not give a counsel that will conflict with biblical principles. Second, don't give a counsel that will contradict the guidelines and the policies of your church or the teachings of your church. Okay, so mas maganda pag aware ka doon. Kung alam mo yon. Kung alam mo yung ano ba yung ating tinatayuan sa ganitong klaseng paniniwala? Ano bang stand natin pagdating sa tithes and offerings? Ano bang stand natin? Kasi baka naman may mga baguhang members galing ng ibang organization, tapos sinabi nila doon na ang tithes ay Old Testament at hindi na ito pwedeng gawin sa New Testament. So, ano ang stand ng church na inaatinan mo? Diba? So, hindi mo pwedeng kontrahin yun pag nabigay ka ng counsel.
para na rin ano yun, para na rin paninira sa sarili mong church yan. So ano bang stand ng church when it comes to using social media? Kung yung church ninyo ay against sa social media, ay at nandun ka pa rin, hindi ka pa rin umaalis sa church na yun, then hindi mo pwedeng i-counsel sa mga members sa church na yun na okay lang mag-Facebook, okay lang mag-YouTube. Hindi mo pwedeng sabihin yun kung against sila doon. So, iba-iba, magkakaiba ang ating mga principles, ang ating mga interpretations sa Bible, but you need to respect kung ano yung pinaniniwalaan doon sa church na kinaroroonan mo. Eh, kung ayaw mo, at sa palagay mo ay hindi na inspired by the Holy Spirit, then siguro you need to pray na dilipat ka at kung saan ka lilipat. Okay? Huwag kang basta lilipat lang. Huwag kang basta aalis lang. Pray. Okay? So, yun ang mga limitation natin. Susunod ay about building identification. Sa building identification, ganito naman. Dapat yung counselee, yung nagpapa-counsel sa'yo, ay mayroon siyang makita sa'yo na yung pinagdadaanan niya ay napagdaanan mo na. Or, meron ka nang natulungan similar to his or her situation at natulungan mo siyang magtagumpay. So, kailangan ma-identify niya yon sa'yo. Kasi mas nagiging open-minded ang isang counselee kung ang counselor ay mapagkakatiwalaan niya. Mapagkakatiwalaan niya o meron siyang credible para sa kanya yung counselor kapag nakitaan niya na meron kang isasagot, meron kang katugunan sa pinagdadaanan ko kasi napagdaanan mo na or meron ka na natulungan na ganito rin ang sitwasyon. So alam mo kung ano ang solusyon sa aking pinagdadaanan. Mahirap kasi pagka ikaw ay nagpapa-counsel sa hindi naman niya alam yung talagang ganong klaseng problema. Hindi naman siya talaga familiar sa ganong problema. Hindi siya mismo, hindi pa niya na-meet yung ganong problema. So, you need to build identification doon sa counseling. Dapat ipa-realize mo sa kanya na common lang din sa'yo yung problema na yon. At alam mo na ang daan papalabas sa problema na yon kasi dati ganun din ang naranasan mo at nakalabas ka. Okay, nahanap mo ang solusyon. So, yun ang pinakauna. Pangalawa, mas nagiging at ease yung counseling kapag merong common ground sa inyong dalawa. Halimbawa, yung mayroon kayong parehas na interes or magkaparehas kayo ng trabaho or magkaedad kayo. Diba? May common ground. Kumbaga. So, ikaw mismo na counselor, common care counselor, ay at ease ka kasi naiintindihan mo siya dahil meron kayong common ground. Mayroong isang bagay sa buhay ninyo na magkaparehas lang. And then siya, at ease siya kasi yung nagka-counsel sa kanya ay naiintindihan niya. Alam niya kung anong klaseng language yung naiintindihan niya. Alam niya kung ano yung mga ayaw niya. Diba? So, importante yan sa pagbibigay ng counsel. Okay? Kayo mismo, di ba? Pag nagpa-counsel kayo at wala kayong makitang common ground doon sa counselor, para kayo natatakot tuloy.
at reluctant kayo, nag-hesitate kayo na mag-open up. Kasi hindi mo na-identify yung sarili mo sa kanya at hindi mo sigurado kung talagang siya, capable siya. Actually, noon sa mga church na pinanggalingan ko, ang daming mga basta-basta nag-open na lang sa mga ibang kapatiran at sa mga missionaries. And then kalaunan nagsisi sila bakit nag-open sila kaagad. So ibang-iba talaga na mayroong common ground sa pagka-counsel. And then next is yung confidential information. Dahil kung sinasabi ito sa pagdi-disciple, ngayon mismo, sunod-sunod na nagpa-flash sa isip ko, yung mga information na nalalaman ko sa iba't ibang mga members ng church namin na kailan may hindi ko binanggit sa iba na may ganito pala siya, na ganito pala ang pinagdaanan niya, na ganito pala ang nangyayari sa buhay niya. So, ako lang sa church namin, ako lang nakakalam na ganito si sister, na ganito si brother, na may ganitong pinagdaanan, na ganito ang pinagdadaanan. Ako lang ang nakakalam. Kaya, yan ay pinanatili kong confidential. Yan. Kung itinalaman ko sa iba, siguradong hindi ako nagsabi. Maaring siya or meron siyang ibang pinagsabihan. Kasi ako hindi ko talaga sasabihin yung mga bagay na alam kong confidential. So, nagkakaroon ng pag-aaway-away, division sa church, conflict sa church dahil sa masyadong maagang nag-open up ang isang kapatiran sa isang common care counselor na hindi niya marunong itago or sarilinin yung mga private information na nai-open up sa kanya. Alam niyo, kahit na nireveal pa mismo ng Holy Spirit sa inyo ang isang bagay na private, na wala kayong karapatan na i-chismis, wala kayong karapatan na ito ibahagi sa iba without his or her permission. Kung binigyan niya kayo ng permission na okay lang brother, na sabihin mo sa kanila, ready na akong tanggapin lahat ng criticism. Kung binigyan kayo ng permission, then pwede siguro mabanggit mo. Pero sa akin, kung talagang confidential to, kung talagang private matter ito, kahit siya pa mismo magbigay ng permission sa akin, hindi ko sasabihin sa iba. Hindi ko pa rin sasabihin kahit bigyan pa niya ako ng permission. Kasi may mga bagay na hindi na dapat talaga babanggitin sa iba. Maraming maiiwasan na bangayan, maraming maiiwasan na away kung marunong lamang tayo na sarilinin yung mga dapat sinasariling information. Okay, so keep it confident or confidential. Keep it confidential sa yung mga bagay na alam niyo naman yan. Alam niyo naman yung mga bagay na hindi na dapat sinasabi pa sa iba. Kasi what you sow is what you reap. Kapag binubunyag mo sa iba yung mga dapat na hindi na ibunyag, then saan mo mangyayari din sa'yo yan? Gagawin din sa'yo. Okay, so next. When it comes to giving a counsel, ang isa sa pinaka-importante ay you need to build
their hope, or you need to instill hope. Kailangan mong nire-revive mo yung hope sa Kanya. Ipinapakita mo sa Kanya na there is a way. There is a solution. Kung sinasabi niyang wala nang pag-asa, the end na, huwag niya agrihan. Revive the hope, or instill a hope, or install a hope sa kanyang puso. Kasi kahit ano pa ang laki ng kanyang problema, mas malaki ang ating Diyos. Laging may solusyon. Okay? So, wag tayong papayag na yung counseling ay tuluyan ng sumuko. Gawa tayo ng tingin tayo ng mga scripture verse na pwede nating i-share sa kanya na makakapagbuhay ng kanyang pag-asa. Next is yung motivation for change. Sa counseling, nagbibigay ka ng motivation na magbago siya. Hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya pinipressure, hindi mo siya pinupush, but you are motivating him or her to change. At magiging effective ito kapag ang sinasabi mo sa kanya ay more on the positive result of changing or to have a changed life. Pagka naililinaw mo sa kanya na kapag nagbagong buhay siya ay mas maganda pala ang magiging resulta kumpara sa kanyang kasalukuyang buhay. Hindi ma-motivate siya kasi hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya tinutulak na magbago, kundi minomotivate mo siya. At para magkaroon siya ng motivation ay linawin mo sa kanya yung magagandang resulta kapag nagbagong buhay siya. Okay, so motivation for change, yan ay kasama sa counseling. Hindi natin yan, hindi nila makukuha kasi yan sa mga kaibigan nilang, kasama nilang gumagawa ng masama. Kasi ang motivation nila puro tuloy ang paggawa ng masama. No? So, alam nyo na yon. Kung nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapagbigay ng counsel sa kanila, then make sure na na-motivate nyo sila. Okay? And then next is, make sure that Jesus must increase. Yung ipinapakita mo kung sino ka sa kanya ay make sure na nililift up mo si Jesus. Make sure na si Jesus Christ na nasa iyo, nasa kanyang kasagutan. And then sa kanyang buhay, make sure na kay Jesus Christ mo siya dinidirect. Kasi na kay Jesus Christ lang yung paraan. Na kay Jesus Christ lang yung solution. Okay? Pagkatapos ng conversation ninyo, pagkatapos ng pag-uusap ninyo, tanong mo ang sarili mo, si Jesus Christ ba ang naging sentro ng conversation na yon? Huwag mong tapusin yung conversation na hindi si Jesus Christ ang naging bida. Dapat si Jesus Christ ang bida sa usapan ninyo. Okay? And another is follow up. Ito ang nakakaligtaan ng marami.
lalo na sa isang broken-hearted, no? Kasi ang broken-hearted na umaasa pa siya na magkabalikan sila, pero malit na lang yung chance para magkabalikan sila. Talagang yung taong ganun, broken-hearted, ay nangingibabaw lagi yung hurts. No? Kaya yung sinabi mong encouragement, madaling makalimutan yan. Habang kinakausap mo, nakikinig siya. Para siyang nagkakaroon ng relief pagka kinakausap mo siya. Pero pag hindi mo nakausap yan, mangingibabaw at mananaig ulit yung pain sa kanyang damdamin. Kung kaya't kailangan nila ng follow-up kasi may mga ganun na kakausap lang ninyo, pag alis mo, balik siya sa dati. Naalala ko tuloy yung hindi naman namin church member, no? Pero siya, naging masigasig siya na mag-attend at tumulong sa mga gawain na hindi naman siya tatayo na magpipreach or magtuturo. Although meron siyang potential na magturo. Pero wala kaming binigay sa kanya na ganong obligasyon sa kanya. Basta kasi gusto niyang tumulong, so tinignan namin yung mga ibang talento niya, potential at skill niya, at magaling siya sa pag-organize. Magaling siya sa pagsulat-sulat, mga ganun. So, sa mga event namin na kailangan yung mga ganon, binigyan namin siya ng pagkakataon. Hanggang sa kasi to homosexual kasi siya. Hanggang sa isang gabi, namroblema siya ulit. Namroblema siya. So, hindi ko tinigilan na binigyan ng counsel. Although alam ko na medyo, alam kong mahirap. No? Alam kong mahirap na siya ay i-motivate na magbago sa time na yon. Pero sinamantala ko lang na at least ay maging bahagi ako sa kanyang pagbabago kung darating yung time na magbago siya. Kung darating yung time na susunod siya sa calling ng Lord, then gusto ko at least naging bahagi ako sa buhay niya kung bakit siya sumunod sa calling ng Lord. So, dumating ang time na yung kanyang karelasyon na lalaki ay talagang ayaw na niya, nagsawa na at gusto na rin niyang magbagong buhay. So, in short, ay pinutol na niya yung kanilang relasyon. So, siyempre, yung tao na ito ay, sobrang nasaktan. So, iyak nang iyak. So, kinakaunselan ko. Pero, siyempre, ayaw kong maging kami dalawa lang. Kasi baka sa akin bumaling yung, yung pagmamahal niya sa lalaki. So, kinakaunselan ko. And then, hanggang sa umuwi ng bahay, kachat ko pa rin. Hanggang sa 1 a.m. na 1 a.m. na. Ay talagang ayaw niya akong lubayan talaga. Ganun talaga yung mga broken hearted. No? Mahirap silang pakalmahin. Pero naghanap ng kausap, naghanap ng mga makakasama. So, yun. Binigyan ko ng time na kausapin, encourage, ganun. And then, hanggang sa dumating yung time na alam ko na naliwanagan siya. Alam ko na naliwanagan na siya, so nagpaalam na ako na kailangan ng matulog. Dahil kinabukasan may mga gagawin. Tulog pa kami. Then may nag-text sa amin, hindi tumawag ata yan, na nasa siya, nasa dike siya. At syempre, madilim pa raw, nandun na siya sa dike. No? So, anong gagawin niya doon? Ilog yun eh. So, tinan mo halos maghapon ay kinaunselan mo.
hanggang sa madaling araw. Pero dahil sa broken-hearted, ay talagang mahirap pakalmahin. So, kailangan ng follow-up. Dahil pag hindi na follow-up, then madali siyang bumalik sa dati niyang nararamdaman. Yan, so, ikukumpara ko naman sa isang kaibigan ko dati na ngayon ay hindi na masyado. Although, nagkikita kami paminsan-minsan pag nakasalubong mo siya sa mall, kukumustahan lang. Pero, hindi na gaya ng dati. Pero nung una, siya ay naging close friend ko. Broken-hearted siya. At dahil sa na-follow up, na-restore siya ng hindi gaanong matagal. And then nung okay na siya, then nilimitahan ko na rin yung aking time sa kanya. Ngayon sa nabalitaan ko meron na siyang bagong karelasyon. So masaya ako para sa iyo nung kami nagkakumustahan. Masaya ako para sa iyo. And then isang araw nalaman ko na nangyari na naman sa kanya ulit. So, nag-break sila ulit. And then, nag-chat siya sa akin. So, gusto ko siyang makausap ng personal, pero, syempre, sa ganitong panahon, hindi ka rin basta-basta magtitiwala na makipagkita sa kanya. So, sa chat na lang. And then, nagpasalamat siya dahil sa kahit papaano ay na-remind ko sa kanya lahat yung mga sinabi ko noon na nakatulong sa kanya para mag-move on. And then, sa ngayon ay nagfo-focus na lamang siya sa kanyang trabaho. So, importante talaga yung follow-up. Kailangan ma-follow up mo kung sino man yung nagpa-counsel sa'yo. Yung isang session ng counseling ay hindi sapat. Nagkausap kayo, 1 oras, 2 oras, or kahit maghapon pa na magkasama kayo, kung yung may pinagdadaanan talaga yan, hindi sapat na siya'y ma-motivate na doon sa pag-uusap ninyo ng maghapon. Kailangan mo siyang i-follow up. Yan. Pag hindi mo na-follow up yan, babalik ka agad. Kasi ang emotional pain kasi, parang pag nasugat kayo ng kutsilyo, no? Ma-first aidan mo, pero hindi ka agad-agad gumagaling. Mamaya dudugo ulit yan. Pagka nagalaw yan, dudugo ulit. At masakit. Diba? Medyo matagal mong mararamdaman yung sakit. Pero unti-unti naghihilom yan. Unti-unti naghihilom. Kaya, yung mga na-counselan natin na talagang broken-hearted sila or ano man yung pinagdadaanan nila na masyadong mahirap o mabigat, pag sila ay nafa-follow up, nababawasan yung sakit na kanilang nararamdaman. At kailangan yun. Kailangan yung relief habang naghihilom yung sugat. Kaya huwag niyong kalimutang i-follow up yung mga na-counselan ninyo. Kailangan nila yon. Okay? So, bago tayo magtapos, meron pa tayong 5 minutes. Yung mga ibang tips, no? May mga ibang tips na kailangan ninyong nasa isip lagi pag kayo nagka-counsel. No? Kasi hindi lahat ng lalaki o ng babae ay kaya na nilang handle ang kanilang emosyon kung ito ay medyo tumitibok na. Hindi lahat ay ganon. Kaya ang isa pang tip na gusto kong iparating sa inyo, you need to avoid successive counseling with the opposite sex. May mga babae talaga na naging best friend, close friend nila lalaki,
talagang wala silang affection talaga. Wala silang feeling sa isa't isa talaga. As in, magkaibigan lang talaga. Pero madalang yon. Kaya wag mong i-assume na porket meron kang nabalitaan na babae lalaki mag-best friend sila, ay gagayahin mo sa kung sino mang babae o lalaki. Nako, pagka naging successive yung time na mag-counsel ka sa kanya, lalo kung kayong dalawa lang, baka mas lalala yung problema mo o problema niya. Diba? So, minsan nakita ko lang nag-trending yung nung namatay yung kaibigan ni Kim Domingo, di ba? Yung closeness nilang magkaibigan ay matindi. Pero kahit mag-best friend sila, di ba, umamin yung lalaki na may feeling siya doon sa babae. Di ba? So, hindi lahat ng lalaki kaya niyang handalan yung emosyon niya kung tumitibok sa kanyang sa opposite sex. Ganun din sa mga babae, hindi lahat. Diba? Kaya para ma-avoid natin yung relationship na wala sa tamang lugar, wala sa tamang panahon, i-avoid mo na lang yung magkakasunod na counseling session sa opposite sex. Lalo kung ang problema niya ay nakipag-break up siya. So, naalala ko tuloy ulit yung nag-o-offer nag-o-offer na tutulungan daw niya ako sa aking problema daw sa babae. Nag-o-offer siya na tulungan niya ako dahil anointed daw siya na gawin yon. Babae siya, nag-o-offer siya sa akin ng ganon. At nag-o-offer siya kasi sinabi daw ng Lord na yung mga young people daw sa church namin ay may relasyon daw ako sa kanila. Tatawa lang ako pag sinabi at yung mga young people namin tumatawa na lang. At ini-offer niya yung sarili niya na tulungan daw niya ako na magka-counsel daw siya sa akin. Pero siya mismo sa time na yon ay hindi maayos yung kanyang relasyon sa kanyang asawa. So, something fishy, di ba? So, basta i-avoid nyo ang successive counseling with the opposite sex. Okay? And then, find an appropriate place to counsel. Kasi, pag nag-counsel ka at maingay sa kapaligiran, syempre, hindi mo makonsentrate na sasabihin mo at hindi rin niya nakokonsentrate makinig sa sinasabi mo. So, hindi rin effective. So, sa akin, depende sa magpapa-counsel sa akin, kung halimbawa siya ay sabi natin professional, meron siyang mataas na katungkulan, then gusto niya magpa-counsel sa akin, pag ganon ay talagang hanapan mo ng lugar na formal at nang alam mong babagay sa kanyang pagkatao. So, it's either coffee shop or sa mga social na restaurant, syempre. At syempre, siyang nagsabi mo pa counsel, syempre siyang gagastos na niya. So, pag sinabi niyang saan tayo pwede magkita, di piliin mo na yung pinaka-the best na lugar dahil siya na nag-offer kung saan tayo pwede magkita. So, depende kung ang nagpapa-counsel sa'yo ay medyo informal yung dating at yung kanyang pagkatao ay hindi naman mapili. So, pag nagtanong siya kung saan tayo pwede magkita, so, piliin mo, nababagay sa kanyang pagkatao. Maaaring ang gusto niya isang mga kubo-kubo lang, di may mga restaurant naman na more on kubo yung kanilang ginagamit. So, doon mo sila
Pag ikaw nag-iisa sa bahay at opposite section nagpapa-counsel, ay huwag mong i-offer yung bahay mo. At kung sinabi yung punta ka sa bahay niya at siya lang nandoon, eh, naku, wag na lang. Kasi baka mas lalala yung problema niya. At ikaw, magkakaproblema ka rin. And then last, don't get in too deep. Wag masyadong laliman yung pag-involve mo sa kanya kasi pag ginawa mo yon, pwedeng mawala yung kapayapaan mo. At pwedeng mawala yung purpose mo na makatulong sa kanya. Kasi kung sobra kang na-attach na doon sa tao, nawawala yung effectiveness mo. Ikaw mismo, ang dami mo nang nilalabanan kapag masyado ka nang na-attach sa kanya. So, i-avoid nyo yun. Huwag masyadong ma-attach. Baka mamaya, ikaw na mismo, namimiss mo na siya. Kasi masyado ka nang na-attach sa kanya. Masyado nang lumalalim yung involvement mo sa kanya. Focus ka lang doon sa kanyang problema. Doon ka lang. At kung namimiss mo siya, ay check mo yung sarili mo. Baka nafu-fall ka na sa kanya. So, i-check mo lagi yun. Importante na malaman yan. Then, ano pa? Last na. Bago mo bigyan ng counsel, siguraduhin mong naunawaan mo yung problema. At pagdating sa problema, naunawaan mo yung problema kapag ikaw ay marunong makinig. So, matuto tayong makinig sa sinasabi ng ating kinakaunselan. Makinig at saka pag-aralan mong magtanong ng tamang katanungan. Kasi pag maganda yung daloy ng katanungan, yung counselee mismo, nare-realize niya kung ano na yung mga dapat niyang, nare-realize niya kung saan siya bumagsak, nare-realize niya kung saan siya nagkamali, at nare-realize niya kung ano dapat niyang gawin. May mga kinakaunselan ako sa pagtatanong lang. Sa pagtatanong lang, hindi ka na mahirapang magbigay ng counsel kasi habang tinatanong mo siya, yung tao nare-realize niya, ay nga no, doon siya pala bumagsak, doon pala siya nagkamali. And then sa pagtanong mo ng pagtanong sa kanya, nare-realize niya yung mga dapat na niyang gawin. So pag ikaw ay nag-conclude na ngayon, i-wrap up mo yung usapan, then open na siya kasi doon sa pagtatanong mo, na-realize na niya ang lahat. So, i-avoid nyo na lang yung magtanong ng yung mga tanong na ang sagot lang ay yes or no. I-avoid nyo yun. Dapat yung tanong ninyo ay yung magsasalita talaga sila, magpapaliwanag sila. Kasi yung counselee, nahihiya yan. Hindi niya sasabihin kaagad yung buong pangyayari. Kaya kailangan mo magtanong-tanong. Pero i-avoid mo yung mga katanungan na nakaka-embarrass. O i-avoid mo yung mga katanungan na hindi na kailangan para ma-solve yung problema. May mga not essential na mga katanungan na magsasayang ka lang ng panahon. Okay? So, last na talaga, don't just sympathize, but offer a solution. Don't just sympathize, offer a solution. The purpose of our counseling is always to let the counselee understand that God has already prepared a solution to any kind of problem we may be experiencing at the present time. We need to be able to provide guidance that can change the counselee's situation. Okay? So, ngayon na dito muna tayo magtatapos. You're blessed.